isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuntun nito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalubungan ka na ng COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong naipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil lumawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas ng ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na dito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahinang upanlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang tao na hina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring ma-ospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala rin lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kailangan natin isipin at kumilos na parang inig na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangan lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran, parati maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan pa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa natin Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po uli kami para sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser, kung saan magbibigay kami ng mga kaganapan at updates mula sa inyong kagawaran ng kalusugan at mga gawain kasama ang ibang mga sangay ng pamahalaan at pribadong sektor. Higit na 1 linggo na ang ating quarantine. Sana ay lagi nating isipin ang ating kaligtasan mula sa COVID-19 virus. Ito ay mangyayari lamang kung mananatili tayo sa loob ng ating mga tahanan. Kailangan din natin gawin palagi ang social distancing, madalas na paghuhugas ng kamay, magtakip ng bibig tuwing uubo o babahin, kumain ng mga masusustansang pagkain, mag-ehersisyo at matulog ng sapat sa oras. Kailangan natin magpalakas ng resistensya ng immune system para malabanan natin ang katawan natin ang COVID virus. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa pagpasa ng Bayanihan Hilas 1 o Republic Act 11469 na siyang nilagdaan ng ating Pangulo. Dahil dito, may malalaan na pong dagdag na budget para palakasin pa ang efforts natin laban sa COVID-19. Prioridad nito ang pagbili ng mga dagdag na equipments para sa ating mga ospital, para sa mga quarantine facilities at laboratories. Kailangan din ang budget na ito para pagsasaayos ng health information infrastructure,
pagpapalawak ng pang-access sa mga medical products at teknolohiya at para sa iba pang efforts, pampalakas at pampatatag ng ating healthcare system at higit sa lahat ang biosafety capacity ng isang bansa o ating bansa. Tungkol naman po sa kapasidad ng ating referral hospitals, tulad ng nabanggit ko ng isang araw, paunahang listahan pa lamang ng mga COVID referral hospitals ang Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. Inuna natin ang mga ospital sa National Capital Region dahil dito ang may naitalang pinakamaraming kaso ng COVID-19. Ang Philippine General Hospital ay nagpaunang naglaan ng 130 beds para sa COVID patients at handa na silang tumanggap ng mga pasyente sa dadating na Biyernes. Ang DOH ay patuloy na naghahanap ng iba pang mga ospital na may kakayahang tumanggap ng COVID patients na malubha o kritikal ang kondisyon. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan natin ang kakayahan ng Quezon Institute at Philippine Red Cross na maging partners sa pagtatayo natin ng kauna-unahang community quarantine facility dito sa ating bansa, kung saan pwede natin i-isolate ang ating mga persons under monitoring, patients under investigation, at ang mga bagong discharge na COVID patients. Ang community quarantine facilities ay mga lugar kung saan maaari silang mag-monitor nang hindi sila nahahalo sa mga severe cases. Inaanyayahan din po natin na sana ang ibang local government sa ibang rehiyon ay makahanap na po ng mga pasilidad para sa mga community quarantine facilities. Noong isang araw po ay nabigyan na rin natin ang 37 health facilities na nagre-request sa ating mga personal protective equipments. Ang mga ospital na ito ay nagmula sa lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Apayao, Cordillera, Calabarzon hanggang Sorsogon. Sa ngayon, meron po tayong 3,800 test kits na kasalukuyang pinamamahagi sa iba't ibang sub-national laboratories. 1,300 sa mga kits na ito ay galing sa World Health Organization, 2,000 mula sa gobyerno ng China, 500 mula sa Udena Foundation sa Korea. Meron din po tayong 4,167 testing kits na galing sa China na maaaring magsagawa ng 100,000 tests na kasalukuyang ipinamamahagi sa ating mga laboratorio. Ngayong araw din ito ay nakatanggap tayo ng 5,000 test kits mula sa pamahalaan ng Singapore na kinakailangan pang i-validate alinsunod sa tamang accreditation at protocols ng ating National Reference Laboratory. Maasahan po natin na ang mga kits na ito ay mababa-validate sa mga susunod na araw at agarang ipamamahagi sa ating mga sub-national laboratories. Ipinapaalala rin po natin sa mga nagmamagandang loob na mag-donate na may mga alit-tuntunin po tayong sinusunod upang masiguro na ang mga donasyon na tinatanggap natin ay ligtas at angkop sa ating pangangailangan. Kailangan pong siguraduhin na makakarating po ang mga donasyon dito ninyo sa nararapat na makakatanggap nito. Kailan lang naglabas ang National Economic Development Authority ng pag-aaral kung ano ang impact ng COVID-19 sa ating ekonomiya dito sa ating bansa. Ang isa sa mga rekomendasyon nila ay ang malawakang testing o widespread testing. Mainam ang mass testing para malaman natin agad kung sino ang COVID-19 positive at mabigyan sila agad ng wastong pangangalaga. Mas maaga po natin malaman, mas maaga natin maaalagaan, mas mataas ang tsansang makarecover. Ang mass testing o malawakang testing ay hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay itetest natin. Kailangan pa rin natin ang prioridad, ang mga may simptomas at ang vulnerable population. Kasama na ang ating exposed healthcare workers. Sa usapin ito, katulad ng sinabi ko kahapon, kasalukuyang pinapataas natin ang kapasidad para makapagpasagawa pa rin tayo ng malawakang testing. Kailangan ng sapat na kits, kailangan ng laboratorio, at ang mga taong may training sa pagsasagawa ng COVID testing. Ang patuloy na pagdagdag ng ating test kits, maging ang pag-activate natin at pagsucertify ng ating sub-national laboratories at iba pang laboratorio sa private sector ay inaasahang makakatulong upang mapalawak pa ang ating testing capacity.
Nakarating din po sa aming kaalaman na may mga local government units na nagmamandata sa kanilang mga nasasakupan na kung walang face mask ay hindi makakapasok sa mga tindahan o convenience store sa kanilang lugar. Nakikiusap po kami sa mga local government units. Pinapakisuyuan po namin ang lahat na kung wala po tayong sintomas ay ipagpaubayan na po natin ang ating face mask para doon sa may mga sintomas at sa ating mga frontline healthcare workers na siyang mas nangangailangan nito. Gawin na lang po natin ang tamang pagsusuot ng face mask kung kinakailangan. Tandaan po natin, ang kalusugan po ng ating mga healthcare workers ay kaligtasan nating lahat. Maaari po natin gawin ang physical or social distancing at saka ang ating ugaliing magugas ng kamay, magtakip kapag inuubo o nagbabahin kapag tayo ay pupunta sa mga establishmento. Para naman po sa ating case updates para sa hapon na ito, as of 4 p.m., meron po tayong naitala na 84 new cases ng COVID-19 positive cases. Ang total po ng COVID-19 positive cases natin sa bansa ay 636. Samantala, ang ating total number of recovered patients ay umabot na sa 26. Ang kabuuan ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa COVID-19 ay 38. Kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang naulila ng ating mga yumaong kababayan. Muli, inaasahan po natin ang patuloy na pagtaas ng confirmed COVID-19 positive patients dahil mas lumalawak na po ang kapasidad natin na mag-test. Hindi po tayo dapat mabahala dito. Mainam na makonfirm na natin kung sino nga ba talaga ang positibo sa virus upang mabigyan agad ng medical na atensyon at upang ma-isolate natin po sila sa ating mga kababayan. Salamat po. Tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang minuto para naman po sagutin ang mga katanungan mula sa publiko at sa ating mga media partners.